Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Bakit nga ba hindi basta-bastang iwanan ni Trump ang Iran kahit na partially obliterated na ang Iran at halos lahat na ng mga matataas na ranggo ay tinapos na ng Amerika, pati yung kanilang Supreme God na Ali Khamenei. Bakit nga ba ayaw pa rin ni Trump umalis ng Iran kung hindi matapos ang kanyang gusto na deal sa Iran? Well, napakaraming kasagutan yan. Atin muna panoorin tong bidyong to, courtesy ng The Jagran India Channel, at bigyan din natin to ng reaksyon. Ito ang video. Decisive response, what message does that send globally? This is exactly where the core concern lies. Now, according to analysts and policy experts, the United States is not just fighting a military battle, it is managing perception. If the US pulls back now without achieving clear conditions, it risks what experts call a symbolic defeat. Ayan. So kapag aatras ng basta-basta ang Amerika, kapag aatras siya, kahit hindi siya natalo, ay symbolic defeat na yan. Kasi sasabihin na naman ng mga trolls ng Iran, yung mga channel ng Iran na mga vlogger, na ayun na, umuwi na si Trump, luhaan, talo na si Trump. Isabi ko na nga ba, kung sa laro ng chess ay nakain na yung queen at king mo, panalo ka pa ba? Di ba? Sa giyera, kapag ang mga general ng iyong batalyon ay nadidbol na, makipaglaban pa ba ang batalyon mo? Yun yung katanungan eh. Kaya sa unang pagbomba pa lamang ng Amerika na natudas yung Ali Khamenei, tapos na yun dapat, mga kababayan. Iba kasi ang iba ang doktrina nitong ang grupo ni Ali Khamenei, dahil ito yung mga jihadist at meron silang tinatawag na mosaic doctrine na broken into pieces ang gobyerno. Ibig sabihin, mayroong autonomy ang bawat probinsya ng Iran. So mayroong 31 provinces ang Iran eh. At mayroong autonomy lahat yan. Kapag namatay na yung supreme leader, lahat ng mga 31 provinces ay may kanya-kanyang mga autonomy, mga pasya, sariling pasya. Hindi na sila maghintay ng pasya ng kanilang Supreme God dahil wala na nga eh. Kaya kanya-kanya na lamang sila. Kaya ganun yung nangyayari sa mosaic doctrine, na patuloy pa rin sila hanggang mayroon pang mga nagkawatak-watak na nagsasarili na mga probinsya ay patuloy pa rin ang kanilang pagipagdigma. So, sabi ng mga eksperto, kapag aatras si Trump, pwedeng ito na yung tinatawag na symbolic defeat. Symbolic defeat ni Trump kung siya ay aatras, kaya uuwi siya na kailangan solidong-solido yung kanyang pagkapanalo. Kaya bago siya uuwi, dudurugin niya muna ang Iran, kahit gagasto ang Amerika ng bilyon-bilyon sa mga missiles, mga bunker busters, ay durugin niyo muna para wala nang masabi. Kung boxing pa yan, do not leave to the judge, di ba? Wag mong, kung boxing yan, ay wag mo nang ibigay sa judges yung desisyon. Bugbugin mo na yung kalaban, knockdownin mo na, patulugin mo para wala nang desisyon ng judges, iba ka mabudol-budol pa, di ba? Kaya yun ang gagawin ni Trump. Don't leave the decision at the hands of the judges. Ibig sabihin, bugbugin ni Trump ng pinong-pino ang Iran para wala ng judges, di ba? Ikaw na yung mag-judge mismo. Ayan, so symbolic defeat kapag atras si Trump. Kaya yan din ang tinitingnan ni Trump. Na naku, baka masira ang reputasyon ko nito. Siya yung King of the Kings ngayon eh. Ang tawag sa kanya, King of the Kings. In simple terms, it would look like Iran stood its ground and the US
backed off. And that perception matters the most. Because if Iran is seen as having resisted successfully, it could strengthen not just its government but also Ayan, allied so ito na groups nga. across the region. Kapag nanalo ang Iran sa labanan na ito, kahit na natalo, kapag uwi si Trump na hindi talaga na-demolish ang Iran, ang mga proxy ng Iran ay maniniwala na nanalo ang Iran. Andin lalakas ang kanilang moral, lalakas muli ang kanilang loob, na ipagpatuloy itong kanilang mga teroristang gawain. So yan, sabi ng ano dito ating kaibigan, na baka ma-encourage pa yung mga proxy ng Iran na gagawa ng mga kabulastugan, di ba? Dahil nakita nila na natalo pala nila si Trump, natalo nila ang Amerika, ang superpower. Ibig sabihin sila ang superpower. Kasi natalo nila ang Amerika saan? Ang tanong, saan nyo ba natalo? Meron bang namatay na presidente sa Amerika? Meron bang mga opisyalis ng Amerika na namatay? Wala naman. Sa dinig ko, 6 lang yung namatay na sundalo ng Amerika eh. 6 lang ang namatay na sundalo ng Amerika. Yung iba nga dyan eh, na-aksidente lang, na-crash lang yung helicopter eh. Oh, pero no excuses na yan. Basta't may casualty, binibilang na yon, mga kababayan. Nagkakaluka tong mga chismis, no, mga kwento-kwento, mga gawa-gawang kwento. Defeated daw ang Amerika. Paano nagiging defeated? Defeated yan kung nadidbol si Trump, nadidbol si Pete Hegseth, nadidbol si Marco Rubio, nadidbol yung iba pang opisyalis. Kapag ganun, defeated ang Amerika. E nandyan si Trump eh, buhay pa eh. So panalo. Sa boxing, kung sino yung ma-knockdown, yun yung defeated. Sa laban ni Trump at Ali Khamenei, knockdown si Ali Khamenei. Alangan naman si Ali Khamenei ang manalo. Wala na nga siya eh. Si Trump nakatayo pa. Si Trump ang panalo. Klarong ating klaruhin yan mga kababayan para hindi kayo maligaw ng paniniwala. Baka mapunta kayo doon sa mga gumagawa lang ng kwento na hindi totoo. Okay, patuloy tayo. Organizations like Hezbollah, Hamas, and the Houthis, who already have influence in different parts of the Middle East, could feel encouraged. That could lead to a wider, more unstable region. Now, this is why continuing the pressure becomes part of the strategy. The idea is not to necessarily to fight indefinitely, but to push Iran to a point where it agrees to negotiations on terms that are acceptable to the United States and its allies. Amerika gagamitan ng puwersa para gi-give up ang Iran at makipag-negotiate in terms of Donald Trump. Yung terms ni Donald Trump ang dapat masunod. Yun ang gusto ni Trump, alangan naman na ang sa Iran, di ba? Kaya ang technique ng ni Trump ay negotiation through strength. Ang negotiation ay sa lakas idaan, hindi sa bibig. Kasi paano mo pag-iusapan yung mga terorista, di ba? Mga astig yan eh. Kaya idaan mo sa latigo, sa lakas, ang negotiation. At kapag may kapagdili sila, tapos ang istorya, uuwi si Trump, masaya ang lahat. Diba? Masaya ang China, Russia dahil ang oil nila ay na-save. Hindi sumabog. Kung pasabugin niya ni Trump, iiyak na naman ang China diyan. Pati Russia, pati France, mayroon palang investment ng France diyan eh. Kaya sumali sa dalawang bakulaw. Okay, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Mga ka-Golden Boy, napakahirap ng role ni Trump dito eh. Hindi lang personal na ego ni Trump ang pinaglalaban niya dito, kundi ang symbolic defeat na tinatawag. Nakakahiya sabihin na Amerika natalo ng Iran. Nakakahiya talaga yan. Kaya hindi pwedeng mangyari yan. Kontrolado ni Trump ang lahat. Hindi pa nga ginamit ni Trump ang tinatawag na na doomsday missile. Kapag iinit ang ulo ni Trump, kapag hindi yan makuha ng mga B-52s lamang na bomba ng mga bunker buster, baka ihulog na ni Trump dyan ang doomsday missile. Merong 400 ka doomsday missile eh. So bawat bansa isang doomsday missile. Ilang bansa lang ba ang kalaban ni Trump? 4 lang yata eh. So merong 400. So ibig sabihin
tig 100 ka doomsday sa bawat bansa. Sobra-sobra na yun. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section, anong masasabi nyo sa trabaho ni Donald Trump na hindi lang kanyang pride ang pinaglalaban niya, kundi ang symbolic defeat ng Amerika. At kapag ang Iran ay manalo, lalong lalakas ang loob ng mga proxy na terrorist at lalong gagawin nilang mga gusto nila. Kasi nga, natalo nila ang the most powerful country in the world sa kanilang panaginip. Okay, ako mag-hintay sa inyong mga komento. Maraming salamat sa lahat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong, at maraming salamat. Hanggang sa muli, see you on our next video.